Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Okay, tara, samahan niyo ako. Let's go! Before we start, I would like to thank all of my subscribers, viewers, silent viewers. Thank you so much for always supporting my channel. Your support, guys, are very much appreciated. And for the list of ingredients and measurements, please check the description below. Masarap na pang merienda at pwede rin pang negosyo. Kung ganun, ang video na ito ay para sa iyo. Dahil ang lulutuin natin for today ay potato Hawaiian pizza. At kung anong mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video na ito para malaman mo. First, ay maghipo tayo dito ng patatas. Ayan, meron po ako ditong 5 patatas. Ang size po nito ay nasa small size. Balatan ko lang po muna ito lahat. Ayan, natapos ko na pong balatan itong ating patatas. Ayan, hiwain na po natin ito. Hiwain lang natin ito ng malaki kasi papukaluan po natin ito hanggang sa lumambot. Ayan, matapos po natin itong slice lahat, ay ilagay po natin ito sa malinis na kaserola or sa kaldero. Ayan, at lagyan din po natin ito ng 1 baso po ng tubig. Takpan na po natin ito at isa lang na po sa apoy. At ayan, after po ng mga ilang minuto, ayan, luto na po ito. Pag ganyan na po, tumatagos na po siya sa tinidor, ay luto na po yan. Kaya patayin na po natin yung apoy at hanguin na natin ito. Ito na nga po yung potato po na hinango po natin kanina. Pinalamig ko lang po yan ng kaunti. At ayan, nilagay ko na po dito sa bowl at masahin na po natin ito or ismash po natin ito gamit po itong tinidor. Kung meron po kayong potato masher, ay mas maganda po yun po yung gamitin nyo. Pero wala pa ako, kaya ito na lang po, tinidor po yung ginamit ko. Ayan, matapos po natin itong smash, ay maglalagay po tayo dito ng 1 cup po ng harina or flour. First class po itong gamit ko po na flour para po mas maganda po ang texture ng ating dough at mas magiging maganda po yung kakalabasan niya. At maglagay po tayo dito ng 1 teaspoon po ng yes at half teaspoon po ng salt. Pagkatapos po ay i-mix po natin ito ng mabuti para po ma-spread po yung ating mga nilagay po na pampalasa. At ang ganda po ng kinalabasan po nito ating ginawa po na pizza dough, guys. Napakaganda po niya at napakalambot po ng kanyang bread or ng kanyang dough. At saka yung labas po niya ay medyo crunchy, kaya perfect na perfect po talaga siya pang pizza. Ayan, matapos po natin itong smash ay mag-a-add po tayo dito ng another cup po ng flour. Unti-unti ko lang po ang paglalagay po ng flour, guys, para po mabalance po natin yung gusto po natin kalabasan ng texture po nitong ating dough. Ayan, at masahin po ito ulit. By the way, guys, ay maglalagay din po pala tayo dito ng tubig. At inunti-unti ko lang po yung paglalagay, pero umabot po siya ng half cup. Pero magiging depende pa rin po ang paglagay po natin ng tubig. Depende po sa ating gamit po na flour. Kasi iba't ibang flour po ay iba-iba din po ang absorption po ng tubig. At ayan na nga, i-transfer ko na nga dito sa ating planggana. Kasi po hindi po siya magkasya doon sa bowl po na ginamit po natin. Ayan, para mamasa po natin ito ng mabuti. Ayan, continuous lang din po ang pagmamasa para po ma-achieve po natin yung texture po na pinakagusto po natin sa ating pizza dough. At while nagmamasa po tayo ay naglalagay po tayo ng flour para hindi po siya dumikit. Kaya bali nalagay ko po lahat dito ng flour ay umabot po talaga siya ng 3 cups. At ayan, ilagay na po natin yung ating isa pang ingredients. Ito po ay butter. Hindi na po tayo maglalagay po dito ng olive oil kasi naglagay na po tayo ng butter. At ayan, masahin na po natin ito ng maigi hanggang sa ma-absorb po nitong ating dough ang ating nilagay po na butter. At kung magtatanong naman po kayo kung ilan pong butter po yung nilagay ko po ay umabot po siya ng 2 tablespoon butter. At ayan, matapos po natin itong masahin, ay i-rest po natin ito ng mga ilan pang minuto para po ito ay mag-rise pa. At ayan, takpan ko lang po ito ng malinis na plastic at i-set aside po muna natin ito. At habang nakaset aside naman po yung ating dough, ay maghiwa po tayo dito ng ham. Ang ham po na gamit ko, guys, ay sweet ham. Bali, 1 pack po itong lahat hiniwa ko. Hiwaan lang po natin ito ng maliliit na cubes. At kung nakarating ka na sa part na ito, pakilike naman po yung ating video, pakisubscribe na rin, and please click the notification bell para lagi kang updated sa ating masusunod pang video. Ayan, matapos po natin itong hiwain ng maliliit, ay isi-set aside po muna natin ito.
At gawin naman po natin yung ating sauce. At yung ating sauce guys ay simpleng-simple lang, hindi ko na po itong niluto. Ayan, dito sa malinis na bowl ay naglagay lang po ako dito ng 3 tablespoon po ng tomato paste. At malalagay din po tayo dito ng ketchup para po pang balance po ng lasa. At ang nilagay ko po pala dito na ketchup ay 1 cup. Dahil ang gusto po natin kalabasan po sa ating pizza guys ay medyo sweet para po magugustuhan po siya ng mga bata. At ayan, na-mix ko na nga ito ng maigi. Dito naman po tayo sa ating white onion. Yes guys, magagamit po tayo dito ng white onion. Ayan, itong isang piraso lang po. Hiniwa ko lang po ng ganyan po kaninipis. Para pang toppings lang din po yan sa ibabaw. Ayan, tapos ko na nga pong i-prepare yung ating mga sahog. Balikan naman po natin yung ating dough. Ayan, kita nyo naman guys, nag-rise na po siya. Okay na po yan. Hatiin ko lang po ito sa dalawa kasi dalawang pizza po ang gagawin po natin dito para po mas marami po yung makakakain. At ayan, kita nyo naman yan guys, napakaganda po nitong ating pizza dough na nagawa. Napakalambot po talaga nito, perfect na perfect po ito sa ating gagawing pizza. Ayan, bago po natin ilagay dito ay maglagay po tayo dito na muna ng flour para po hindi po siya dumikit. At ayan, minasa ko lang po yan ng kaunti. Tapos, i-flatten na po natin ito gamit po ang rolling pin. Kung meron po kayo dyan guys, mas maganda po rolling pin po yung gamitin para po mas maging even po yung kanyang laki ng kanyang mga sides. Ayan, matapos po natin itong i-flatten ay pwede na po natin ilagay ito sa ating lalagyan or paghuhulmahan. Ayan, dito naman po sa ating flat na pan po ay naglagay po ako dito ng butter. Yan, blinash ko lang po yan. Lahat po ng size nilagyan ko po. Pero non-stick naman po yan guys. Pero mas maigi pa rin po nalagyan para po mas maging maganda po yung texture po ng kanyang liko. Ayan, flatten ko lang po yan guys nang naayon po sa laki po nitong ating kawali. Sinagad ko na po yan hanggang po sa pinaka side po ng ating kawali, pinakadulo po. Ayan, matapos natin itong i-flatten, ay lagyan na po natin ito ng sauce. Ito po yung ginawa po natin kanina na sauce. Ilagay na po natin ito at i-spread lang po. I-spread lang po natin ito sa lahat po ng sides. Matapos po natin itong i-spread itong ating sauce, ay ilagay na po natin yung ating mozzarella cheese. And guys, nakapaglagay na nga po pala ako dito ng toppings. Hindi ko po naipakita kasi hindi ko po namalayan na hindi pa pala na-on yung camera. So, pagkatapos nyo pong i-spread yung sauce, ay lagyan nyo muna ng mozzarella cheese. Saka nyo po ilagay yung iba pang toppings, gaya po ng ham, yung pineapple at yung white onion. Pagkatapos nyo po maglagay ng white onion, ay lagyan na po ng melted cheese. Nasa sa inyo na po kung anong brand po ng melted cheese po yung gusto nyo pong gamitin. Tapos sa kanya po ilagay sa ibabaw yung mozzarella na natitira. At dahil wala po tayong oven, ay gumawa lang po kami dito ng DIY oven. Ito po yung magsisilbing lutuan po natin sa ating pizza. At dahil medyo mainit at maliit po yung ating lutuan, niluto lang po namin ito ng mga 3 minutes. Kasi madali lang po siyang maluto dahil malakas po yung kanyang apoy. At ayan, luto na nga itong ating potato Hawaiian pizza. Yan, tignan naman guys, napakasarap po niyan. Hiwain ko lang po ito. At ayan, napakaganda po nitong ating ginawa po ng pizza. Ang ganda po ng kinalabasan niya. Kita niyo naman guys, napaka-cheesy po niya tignan. Siguradong magustuhan po ito ng mga bata. At gabi po namin ito niluto at hapon ko po ito sinimulang gawin kasi po ginawa po namin ito ay para po pang hapunan. Kaya ano pa hinihintay nyo guys, try nyo na po itong gawin. Napakasarap po nito and napaka-cheesy. Balance lang po yung kanyang lasa dahil po sa minix po natin na ketchup and tomato paste. Kaya yan, ano pa hinihintay nyo guys, try nyo na po itong gawin. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!